Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazareth na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, matapos po o kasunod ng pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. At ngayon din po ay nasa ikalimang araw tayo ng pagnonobena para sa paghahandaan natin sa kapistahan sa January 9, sa Sabado na yan. Sa ating pong Ebanghelyo, kung susundan natin ng konti, no, ay matapos na ipagdiwang yung kapanganakan ni Kristo, matapos na isilang, at kahapon nga po, matapos na makita siya ng mga naghahanap sa kanya ng 3 pantas, na hindi na sanggol, kundi bata na siya ng matagpuan ng mga pantas, ay para ba na tayo, fast forward. Ito na yung panahon na binata na si Jesus. Pwedeng sabihin natin na nasa 30 years old na siya, at ito na yon. Nag-fast forward na tayo agad dahil sinisimulan na ginagawa na ni Jesus yung kanyang misyon. Yung misyon na ipahayag ang mabuting balita, yung misyon na ipakilala kung sino ang Diyos Ama, kung sino siya, at gampanan ang kanyang pinakamahalagang tungkulin, yung tayo po ay kanyang iligtas mula sa pagkakasala. So ito na tayo, nag-fast forward na. Na ngayon din, magandang mapagnilayan din natin. Sabi nga natin, naghahanda tayo para sa kapistahan ng itim na Nazareno at napakalaking pagbabago ang magaganap o ang nagaganap sa kasalukuyan dahil nga sa pandemya. Pero the best na ipinapaalala sa atin na paghahanda na galing din mismo kay Kristo ay yung pakinggan natin kung ano ang kanyang sinasabi. Mahirap po yung sabihin natin na taon-taon nagsiselebrate tayo, taon-taon pinaghahandaan mo ito, pero yung sinasabi na pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan. Ibig sabihin yung
may pagbabago na dapat nangyayari sa atin. Kung yung panahon, yung paligid, may ginagawang pagbabago para sa tao, yung tao din nawa ay magkaroon ng pagbabagong ginagawa dahil sa kanyang pagpapahayag na siya ay deboto ng Poong Nazareno. Nawawalan ng saysay yung mga pasanan, prosesyon, kapag ang isang deboto ay walang pagbabagong nangyayari. Kaya nga po, no, ganun din yung pahayag dito ni Apostol San Pablo sa kanyang unang sulat, na ito yung pinapaalala yung tungkol sa utos ng Diyos na tayo po ay mag-ibigan. Ito yung utos si Kristo na dapat sundin ang utos ng Diyos. At ang sumusunod sa utos ng Diyos, nananatili sa Diyos. At ang nananatili sa Diyos, kahit kailan, hindi mapahihindian ng Diyos sa kanyang kahilingan. So, hihiling tayo, pero hindi natin pwedeng isantabi, meron din hinihiling ang Diyos sa atin. At yun ay yung pagbabago ng buhay. Kaya nga dito, no, kung pagninilayan natin ulit, sa loob ng 10 buwan ng ating karanasan, marami tayong dapat na natutunan na mga binabago sa atin. Dito sa pagdiriwang natin, talagang inihanda tayo nung March pa lang na magkakaroon dapat ng iba yung disiplina sa lahat ng mga deboto. Hindi na yung kung saan mo gustong pumasok, kung anong oras mo gustong pumasok, kaya bigla ka nilang aalis, bigla kang tatayo, kasi maghihintay ka, at sayang naman yung pinaghihintay mo kung 5 minuto ka lang dito, tapos aalis ka na habang nagmimisa. Tingnan niyo po, no, yung isang magandang aspeto nito na tinuturuan tayo papaano kilalanin ang pangangailangan ng ating kapwa. Tinuturuan tayo papaano isaalang-alang yung kaligtasan ng bawat isa. Hindi lang dapat yung sarili natin, yung ating iniisip, kundi maging yung ating kapwa. At yan ang para bang misyon ng bawat isa sa atin ngayon, na matinding hamon dahil nga may pandemya. Hindi ka lang deboto para umupo dito. Hindi ka lang deboto para humingi lang sa Panginoon. Ikaw ay deboto, at kaakibat ng pagiging deboto, yung misyon. Lalo tigit, ipakilala ang Poong Jesus Nazareno. At hindi lang basta ipakilala, kundi ihatid yung mensahe niya. Gaya nga ng tema natin, no, para sa pagdiriwang ng Translasyon 2021, ang mensahe na ibinibigay sa atin, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Bagamat naka-face mask tayo, may face mask na, may face shield pa, pero hindi yan magiging hadlang para itikom natin ang ating bibig at magpahayag tayo ng katotohanan, magpahayag tayo ng mabuting balita. We are not the spreader of virus, but we are the spreader of hope, of good news. At yun yung dapat nating gawin. Kaya isang deboto, dapat kumilos, hindi hadlang yung naka-face mask ka para hindi ka magpahayag ng pag-ibig ng Diyos na ikaw mismo ang nakaranas. Amen. Thank you.